Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin, taga Mandaluyong. May katagalan ng panahon ang nakalipas nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, taong 2003 ito, sa lugar na kinalakihan ko, sa baryong nabibilang, sa lalawigan ng Mindanao. May bagong salta sa baryo namin na tawagin na lamang natin sa pangalang Tisay. Ubod ng ganda po talaga kasang dalagang yon. Sa pagkakaalam ko, halos lahat ng mga kabinataan sa baryo namin ay nagbabalak na manligaw sa dalaga. Nung makita ko ang dalaga ay magaan na kaagad ang loob ko sa kanya. Kahit na mukha siyang masungit at hindi pala kibo, tuwing pinapansin ko siya kapag nagkakasalubong kaming dalawa sa daan, nagmukha tuloy akong hunghang kung minsan. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-daming mga kadalagahan sa lugar namin, sa kanya pa ako tinamaan. Sa unang tingin ko pa nga lang sa kanya ay alam ko nang may kakaiba akong nararamdaman. At para sa akin, hindi yun normal. Paano ba naman kasi, kapag nasa malapit lamang ang dalaga, ay lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Lalo na sa tuwing nasisilayan ko siyang nakangiti nun. Sobrang ganda niya. Pero ganun pa man, nung una ay sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko yun. Sa isiping magkakabaryo lamang kamit, hindi gaanong kalayuan sa bahay namin ang bahay nila. Isa pa, kaibigan ko ang mga pinsan ni Tisay. Nahihiya akong malaman nilang nagkakagusto ako sa pinsan nilang dalaga. Dahil sa amin, kung may pagkababaero po ako nun, mahilig ako mambola ng babae at kapag nakuha ko na ng gusto ko, iwanan ko na ito at maghanap na naman ako ng panibagong maloloko. Ganun ang pagkakakilala ng mga lalaking pinsan ni Tisay sa akin. Pero simula nga nang dumating ang dalaga sa lugar namin, biglang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Gusto ko nang magseryoso at gusto ko nang pangmatagalan ng kasintahan. At si Tisay ang sinasabi ng puso ko noon. Dahil sa medyo may pagkamakulit ako, tuwing nagpupunta ako sa bahay ng mga kaibigan kong sina Eduardo at Mario, natataon rin na naroroon ang pinsan nila. Sinasamantala ko yon para kausapin ng dalaga at idaan sa biro. Pero syempre, hindi nawawala ang papiyaw kong pagpaparamdam sa dalagang may pagtingin ako sa kanya. Pero hanggang doon lang muna ang ginawa ko. Lumipas ang mga araw at linggo. Tuluyan ko na ngang nakuha ang loob ng dalaga. Naging malapit kami sa isa't isa at hindi niya na ako pinagsusungitan o hindi pinapansin kagaya ng dati. Pero sa kabila ng pagiging malapit na namin, ay tila ba nawalan naman ako ng lakas ng loob na aminin sa dalaga na seryoso ako at harap-harapang gusto ko siya. Mali, hindi lang pala gusto. Mahal ko na ito. Ito ang mga katagang-kay-tagal ko nang gustong sabihin. Pero natutorpe ako tuwing binabalak ko na yung ipagtapat sa kanya. Noon ngang nabalitaan kong may masugid na manliligaw ang dalaga, doon pa lamang ako nakapag-isip-isip, natauhan at nakaramdam ng kaba na baka tuluyan ng maagaw sa akin si Tisay nang hindi ko napapansin noon. Kung babagal-bagal pa ako at paiiralin ko ang pagiging torpe. Dahil doon ay binala ko ng ligawan ng dalaga. Bahala na, kung sakali mang magalit sa akin ang mga pinsan ni Tisay, papatunayan ko na lamang sa kanilang malinis ang intensyon ko sa kanya. Isang beses nga, habang pauwi na ako sa bahay, natanaw ko ang dalagang naglalakad at marahil ay pauwi na rin ito. Nagmadali na akong maglakad at nilapitan siya at sinabayan sa paglalakad. Pauwi ka na? Panimula akong tanong. Tumango ang dalaga
at saglit na tiningnan ako bago uli ituon ang pansin sa nilalakaran. Medyo kinakabahan pa ako nang itanong ko yun, Sir Seth. Baka kasi susungitan na naman ako ng dalaga at hindi pansinin. Nakaraan lang kasi ay nagalit siya sa akin nang magbiro ako at hindi niya nagustuhan yon. Sabay na tayo. Papauwi na rin naman ako eh. Makaraan nga ang ilang minuto ay may natanaw akong lalaking nagmamadaling maglakad pasalubong sa amin. Masama ang titig sa akin na parang may nagawa akong hindi maganda. Hula ko, yun ang lalaki na masugid na manliligaw ni Tisay. Nakita ko kasi bitbit niyang bulaklak nun. Oh, mukhang manliligaw mo yata yun ah. Tiningnan ni Tisay ang taong tinutukoy ko. Tapos ay bumuntong hininga na wari ba'y hindi nito gustong makita ang lalaking nagmamadaling naglalakad papalapit sa amin. Tama nga ako no, siya'y manliligaw mo. Mukhang sinusundo ka na. Tagal mo daw siguro. Kunway wika ko pa. Pero sa kaloob-looban ko noon, nagngingit-ngit na ako sa galit. Gusto ko siyang sapakin at sabihin sa kanyang tigilan niya ng panliligaw sa dalaga. Pero syempre, dahil kailangan kong magpa-good shot sa dalaga noon, nagtitimpi lamang ako't humihinga ng malalim. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay tinitigan kong maigi ang lalaki. Sa tansya ko ay mas matangkad lang sa akin ang lalaki ng bahagya. Yun pa lamang kasi ang unang pagkakataong makita ko ito ng malapitan. Puro haka-haka lamang ang naririnig ko tungkol dito. Nga pala, kung sa katayuan ng buhay ang pag-uusapan mga kagiliw, aaminin kong talo ako sa manliligaw ng dalaga. Sa pagkakaalam ko kasi ay may kaya ito sa buhay. At ang balita ko pa nga ay palagi itong nagbibigay ng mga mamahaling gamit sa pamilya ng dalaga noon. Ayon na rin sa nasagap kong impormasyon mula sa mga pinsan ng dalaga. Pero kung itsura at tindig naman ang pag-uusapan, aba, mas lamang naman ako ng ilang paligo sa kanya. Noong papalapit na sa amin ang lalaki, ay napansin kong sumimangot ang dalaga at medyo mabilis nang maglakad. Gusto mo hatid na kita sa inyo? Tanong ko sa kanya. Sinimangutan niya ako at nagsabing wag na, dahil may asungot na umanong sumalubong sa kanya at malamang sa malamang ay galing na ito sa bahay nila. Ganun ba? Sayang naman, ihatid sana kita sa inyo ngayon eh. Ihiyang wika ko't napapakamot pa sa batok nun. Magsasalita na sana ang dalaga nang biglang sumabat ang manliligaw nito at nagsabing sabay na silang dalawang maglakad pa uwi sa bahay. Nakita kong tumaas ang kilay ni Tisay bago nagsalita. Hindi ba't galing ka na sa bahay? Ba't nandito ka? Oo, tama. Galing na nga ako sa inyo. Kaya lang wala ka pa sa bahay kaya naisip kong salubungin na lang kita sa daan. Kala ko kasi wala kang kasama eh. Sagot nito, sabay titig sa akin ng masama. Iyabang talaga ng pangit na to. Sa isip-isip ko pa. Kahit na tinatarayan ni Tisay ang lalaki ay nanatili pa rin itong nakangiti tuwing tumitingin sa dalaga at pilit ikinukubli ang pangit nitong pag-uugali. Sumagot ang dalaga at sinabi sa manliligaw na marunong siyang umuwi dahil malaki na siya. Kaya't bakit pa siya nito kailangang sunduin? Ang pinakaayaw niya pa naman umano sa lahat ay yung sinusundo siya lalo na at hindi niya naman kaano-ano. Napapakamot sa ulo ang asungot at panandali ang napaya sa sinabi ni Tisay. Pero ganun pa man ay pilit itong naghahanap ng iraarson sa dalaga para makalusot lang ito. Sa tagpong yun ay hindi ko maiwasang makaramdam ng panibugho. Lalo na nung biglang hinawakan ng lalaki ang kamay ng dalaga at inabot sa kanya ang isang kumpol ng bulaklak at tsokolate. Ba't talagang dala-dala niya pa yung bulaklak ah? Ano, para ipagyabang? Hindi man niya iniwan sa bahay ng dalaga. Sambit ko. Bago pa man tanggapin ni Tisay ang bulaklak, tumingin muna ito sa akin. Agara namang iniiwas ko ang paningin sa kanilang dalawa at mapait na ngumiti at nagwikang. Mauna na ako sa inyo ah. Baka magmukha lang akong bubuyog dyan sa bitbit mong bulaklak. Pagpapaalam ko at sinamahan ng biro. Nang sa ganon ay hindi halatang nasasaktan ako. Nagmadali na akong maglakad at iniwan na ang dalaga.
Parang hindi ko kasi kakayaning makasabay silang dalawa sa paglalakad. Baka ano pa ang magagawa ko sa asungot na maniligaw ni Tisay. Aaminin kong nakaramdam ako ng selos, lalo na nung binigyan ni Asungot ng mamahaling bulaklak ang babaeng mahal ko. Bigla akong nanliit sa sarili dahil ni minsan ay hindi ko pa nabibigyan ng bulaklak ang dalaga. Kahit nga pinitas lang na bulaklak dyan sa tabi-tabi, wala. Pagdating sa bahay ay nakangiti namang sinalubong ako ng kapatid kong si Warren. Tinanong niya ako kung bakit nakasimangot daw ako. Dahil ko pang binagsakan ng sandamakmak na problema. Huminga muna ako ng malalim bago ikinuwento sa kanya kung ano ang dahilan. Bakit ako ganon? Panira kasi ng araw yung taong yun eh. Yung manliligaw. Kung umasta, akala mo kung sino. Kaurat. Sandali tol. Hindi ba't nobya mo yung pinsan ni Tisay? Baka pwede niya naman akong ilakad kay Tisay. Hindi kasi ako makabuelo eh. Tuwing sinusubukan kong ipagtapat sa kanya yung tungkol sa nararamdaman ko. Ewan ko ba? Ani ko pa't muli na namang napapakamot sa ulo nun. Natatawang tinanong ako ni Warren kung ano daw ang nangyari sa akin. Bakit bigla akong naging torpe? Dati-rati naman napakababaero ko umano. Umiling-iling ako't sinabi sa kanyang hindi ko rin alam kung bakit hindi ako makadiskarte sa dalaga. Siguro, karma ko na yata si Tisay dahil sa ginawa kong panloloko sa mga kadalagahan nun. Tinapik-tapik niyang balikat ko at nagwikang, ano kasi tol, hindi ako siguradong matutulungan kita dyan sa problema mo Alam mo kasi tol, sa pagkakaalam ko, mangkukulam yung mga magulang ng manliligaw ni Tisay. Kasintahan ko rin na may sabi niyan. Kaya nga pansinin mo, ni isa sa mga binatang taga rito sa atin, wala nang naglakas ng loob na manligaw sa dalaga nung nagsimulang manligaw yan. Bakit naman? Malamang, syempre, natakot sila na baka kulamin sila ng pamilya ng lalaki. Pinagbantaan sila na kung hindi titigil sa pakikipagkompetensya, may mangyari daw sa kanilang hindi maganda. Sandali akong tumahimik at napapaisip na nasambit sa sariling, kaya naman pala ang lakas ng loob ng mokong na yon. Kung umasta ay akala mo'y kasintahan na siya ng dalaga. Mangkukulam palang pamilya nito. Pambihira, kaya pala mayabang. Alam mo kung ako sa'yo tol, iwasan mo na lang si Tisay para hindi ka mapahamak. Mahirap na. Pero kung hindi kita mapipigilan at talagang gusto mo siya siguro ang pinakamagandang gawin mo, ligawan mo na bago pa mahuli ang lahat. Kaya lang ingat ka lang sa pamilya ng karibal mo. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko matapos sabihin ng kapatid ko ang tungkol sa kakayahan ng pamilya ng manliligaw ni Tisay. Hindi pa man ako nanligaw mukhang madidihado na yata ako. Hindi naman sa tinatakot kita tol Ang akin lang, mag-ingat ka sa kulam. Alam naman nating walang sinasanto yung mga mangkukulam na yan, di ba? Oras na pag-interesan ka o nakaalitan mo yung mga yon, hindi magdadalawang isip na kulamin ka. Malala, baka patayin ka pa nila sa pamamagitan ng kulam. Ilang araw ko ring pinag-iisipan ang sinabi sa akin ni Warren. Hanggang sa isang pagpapasya na ang ginawa ko. Itutuloy ko ng panliligaw sa dalaga na wala akong pakialam kung ano man ang gagawin sa akin ng lalaking karibal ko. Basta ang mahalaga lamang sa akin ng mga panahon na yon, ayokong mapunta sa asungot na lalaking yon ang babaeng mahal ko. Kahit ilang beses na akong binalaan ng kapatid ko, hindi ako nagpapigil. Nung malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa plano kong panliligaw sa dalaga at magiging karibal ko ang anak na mangkukulam na taga-ibang baryo, ayon pa sa aking ina, kilalang kilala niya ang mga magulang ng lalaking yon at totoong bantog yung mangkukulam sa lugar kung saan nakatira mga ito. Iniiwasan at pinangingilagan ng pamilyang yun ng mga kababaryo. Gawa ng mahilig sa gulo ang mga ito. At kapag nadidihado, ay dinadaan na nila sa pangungulam para makaganti doon sa taong kagalit. Kaya mag-ingat daw ako at hanggat maaari ay iwasan kong masangkot sa pamilya ng mga mangkukulam na yon. Dahil sa katigasan ng ulo ko, Sir Seth,
Ni isa sa pamilya ko ay wala akong sinunod. Lahat ng sinasabi nila ay ipinagsawalang bahala ko lang. Kumbaga, tagos sa kabilang tenga ang lahat ng mga ipinapayo sa akin ng pamilya ko na yon. Isang araw, nagulat ang dalaga nang bigla akong dumalaw sa bahay nila nang walang pasabi. Nang makaharap ko na ito, kinapalan ko na ang mukha ko at sinabi sa kanyang aakit ako ng ligaw. Kako, bigyan niya sana ako ng pagkakataong maipakita ang totoong nararamdaman ko. Nakita kong panandali ang kumunot ang noo ng dalaga. Pero napawi din yun kaagad at ngumitit na patingin sa akin noon. Nakahinga ako ng maluwag matapos kong makitang ngumiti ito. Ang akala ko talaga, mababasted na kaagad ako. Mga 1 oras mahigit ang lumipas. Habang nag-uusap kaming dalawa, natanaw ko mula sa labas ng bahay itong anak ng mangkukulam, si Joel. Kasama niya ang ama ng dalaga at panakanakang tumitingin sa akin ng hindi maganda. Nung sumapit ng 8:00 ng gabi, nagpaalam na ako. Samantalang si Joel naman ay matyagang naghihintay sa dalaga kung kailan kami matatapos mag-usap. Ayoko pa sanang umalis para naman mas lalong lamukin sa kahihintayong lalaki kung kailan kami matapos mag-usap ni Tesay. Kung hindi nga lang ako nahihiya sa mga magulang ng dalaga noon. Paglabas ko ng bahay, masama pa rin ang titig niya. Siyempre, hindi ako nagpatalo. Sinamaan ko din siya ng tingin at hindi ko inalis sa masamang tingin hanggang sa makalagpas na ako sa kanya. Hindi ako nagpatinag sa masamang titig niya. Akala niya yata'y matatakot ako sa kanya dahil angkan sila namang kukulam. Ibahin niya ako dahil hindi ako matatakot kung anong klaseng angkan meron sila. Bago pa nga ako makalagpas sa lalaki, nasipat kong nanggigigil at naikuyom naman niya ang kamao. Mukhang nagpipigil lamang siyang magmagalit dahil nasa bakuran kami ng babaeng nililigawan namin noon. Noong makalagpas na ako, naulinagin kong bumubulong-bulong siya pero hindi ko maintindihan kung ano ang ibinubulong niya. Nang lingunin ko nga ito ay nakatitig pa rin sa akin noon. Baliw! Tumirik sana yung mata mong at mangisay ka dyan. Bulong ko sa sarili at nagpatuloy na nga sa paglalakad noon. Hindi ko na lamang inintindi pa ang kung anumang binulong ng lalaki at baka mapaaway pa ako. Lumipas sa mga araw ay napapansin kong palagi na lamang mabigat ang pakiramdam ko tuwing pagising sa kinaumagahan. Sobrang sakit ng ulo ko at napakakati ng tagiliran ko at parang hinihiwa sa loob ng matulis na bagay. Maya't maya rin ang pagkirot sa tagiliran ko noon. Tuloy, inakala kong may sakit ako sa kidney. Kinabahan ako sa isiping yon. Kaya naman halos maya't maya ang pag-inom ko ng tubig. Basta, kinukumpleto ko palagi ang walang basong inuming tubig sa loob ng 1 araw sa takot na baka nga may sakit na ako sa kidney noon. Pero habang tumatagal, ay napansin kong parang namamaga ang tagiliran ko papunta sa tiyan. Akala ko'y wala lang yon. Kumbaga, simpleng pamamaga lamang kaya hinayaan ko na lang. May mga gabi ding na naginip ako ng malaking ahas at tinutuklaw nito ang tagiliran ko at akmang pupuluputan na ng ahas ang katawan ko. Pero bago pa man ako mapuluputan at muling matuklaw, mabilis na akong umiiwas at kumakaripas ng takbo. Ilang gabing paulit-ulit akong nananaginip ng ganong eksena. At sa tuwing nagigising nga ako ay hinihingal ako't naghahabol ng hininga. Uhaw na uhaw na pakiwari ko. Totoo ang panaginip ko na nakikipagkarerahan ako. Maliban doon, may mga araw ding may nakikita akong malaking ahas na kulay itim sa bakuran ng bahay. Kapag naman sinasabi ko sa kapatid ko o kaya sa aking ina ang nakita kong ahas na yon, na mabilis gumapang papunta sa labas ng bakuran, wala naman umano silang nakikita kapag sinusundan nila kung saan papunta ang ahas na ito. Napagsabihan pa nga ako ng kapatid kong lalaki na baka namamalikmata lamang raw ako o kaya na may
dala lamang ng sakit na dinaramdam ko. Kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko noon. Ang mabuti pa umano'y wag na muna akong pumasok sa trabaho. Magpahinga sa bahay, kahit 1 linggo lang. Tinanggihan ko ang suhestyon ng kapatid ko at sinabi sa kanyang hindi ako pwedeng lumiban sa trabaho. Wala akong kapalitan, oras na hindi ako pumasok ng 1 linggo. O anong mas pipiliin mo? Yung trabaho mo o yung kalusugan mo? Tanong ng kapatid ko. At sinabihan niya pa akong walang halaga ang pera at trabaho kung sa kabaong naman ang kakahantungan ko nun. Sinagot ko siya. Sinabi kong simpleng sakit lang ang nararamdaman ko. Iinuman ko lamang ito ng gamot sa sakit ng ulo at katawan. Mawawala din ito kalaunan. Nagpatuloy nga ako sa pagtatrabaho at hindi ininda ang mga sinabi ng kapatid ko. Hanggang sa isang hapon pag-uwi ko sa bahay, nakapakong parang may sugat ang tagiliran ko noon. Noon ngang tiningnan ko ito, may sugat nga. Para yung hiniwa ng kutsilyo at mga nasa 1 dangkalang haba. Pero hindi naman malalim. Ang labis na ipinagtataka ko lang. Wala namang bumakat na dugo sa damit ko. Di ba nga, kapag may sugat ka, babakat sa damit mong dugo. Isa pa, hindi ko alam kung paano ako nasugatan at bakit wala akong naramdaman sakit noon. Nang makita ng aking ina ang sugat ko sa tagiliran at namamagayon, sinabihan niya akong magpatingin sa doktor. Dahil baka ma-impeksyon daw ang sugat ko kapag pinatagal ko pa. Sinunod ko naman ang suhestyon ng aking ina. Sumama nga ako sa kanyang pumunta sa klinika sa bayan. Ang buong akala ko ay ayos ng lahat. Pero isang umaga, pagkagising ko, nararamdaman kong napakasakit na ng tagiliran ko at halos namimilipit na ako sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam kong para ring may gumagalaw-galaw sa loob ng sugat ko na yon. Nung kapain ko naman yon, ay tila ba mas lalong lumalaki ang sugat at nangangamoy malansa at napakabaho. Nagmamadali akong pumunta sa sala. Tiningnan sa salamin ang sugat ko sa tagiliran na yon. Nang malinaw kong nakita yon ay nanlaki ang mga mata ko at ginapangan ng kilabot sa katawan. Anak ng, ano yan tol? Kadiri! Sabi ng kapatid ko. Maging ako man ay kinilabutan din sa nakita. Napakaramit hindi mabilang na ang mga uod na nag-uunahang gumagalaw sa loob ng sugat na yon. Napamura na lamang ako habang tinitingnan ng tagiliran ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Binalaan na kita nung una pa lang. Ang tigas ng ulo mo. Hindi mo kami pinakinggan. Sabay kaming napalingon ng kapatid ko sa nagsalita nun. Si Papa. Seryoso ang mukha niya at tinanong ako kung kailan pa raw ako dinapuan ng sakit. Ilang linggo kasing wala sa bahay namin ang aking ama dahil may inaasikaso itong trabaho sa karating lugar. Nakaraang linggo pa ho, pero nagpatingin na po ako sa doktor eh. Nabigyan na ako ng gamot. Umiling-iling ang aking ama't nagsabing dapat ay hindi raw ako dinala sa klinika dahil mas lalong palalalain lamang ng mga taong sumuri ang sakit ko. Hindi umano doktor ang makakapagpapagaling sa karamdaman ko. Takang-taka namang tinanong ko si tatay kung paano niya nasabi yon. Huwag ka munang pumasok sa trabaho mo ngayon. Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Huwag na maraming tanong pa. Magpalit ka na ng damit at aalis tayo. Wala na nga akong nagawa. Tinanong naman ng aking ina ang aking ama kung sigurado ba siya sa gagawin niya. Oo, siguradong sigurado ako sa gagawin ko. Malakas yung kutob kong may kinalaman yung pamilyang yun sa nangyari sa anak natin. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ama, doon pa lamang ako nagkaroon ng hinala kung ano ang pinaplano niya. Wala nang ang paligoy-ligoy pang umalis kami sa bahay ng araw na yon. Nagulat pa ako ng bahagya nang malaman kong pupunta kami sa matalik na kaibigan ni tatay, si Mang Fred.
May kalayuan ang bahay nito sa lugar namin. Siguro mahigit 2 oras ang biyahe bago kami makarating doon. Pagdating namin sa bahay ng kaibigan ni Papa, saglit na nag-usap ang dalawa. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Mang Fred at hinawakan ng kamay ko at pinagpantay ang 2 daliri ko sa hinliliit nun. "Kumpirmado nga. Totoo ang hinala, paring Elmer. Kinulam tong anak mo." Wika nito na iiling-iling pa. Bigla kong naalala nung gabing nakita ko si Joel na bumubulong-bulong. Hindi kaya yun ang tinutukoy ni Mang Fred na kumulam sa akin? Itong si Mang Fred, manggagamot sa sityong tinitirahan niya. Pero hindi siya masyadong nanggagamot. Pili lamang ang mga taong gusto niyang gamutin. Kaya hindi siya masyadong kilala bilang manggagamot sa kanilang sityo. Sabali ayun na nga. Tinanong ni Mang Fred si Papa kung ano ang gusto nitong gawin doon sa taong sumalbahe sa akin. Sumagot naman ang aking ama at nagsabing, si Mang Fred na daw ang bahala sa lahat. Malaki ang tiwala niya rito, kaya't alam niyang gagawin ng kaibigan niya kung anuman ang nararapat na parusang ipapataw doon sa mangkukulam. Tumangu-tango ang matanda. May kinuha siyang boteng may lamang langis. Pinainom niya ako ng langis noon. Sa pamamagitan noon ay babagal at mapipigilan umano ang kulam na kumakalat sa katawan ko. Sa puntong yun ay may hinala na ako kung sino yung tintukoy nila. Wala naman akong kaaway o kagalit kundi ang taong yun lang. At saka, alam ko din Sir Seth na ang taong yun ang tinutukoy ng aking amang pinaghihinalaan niya. Nakaramdam ako ng galit nang maisip kong napakatuso ni Joel. Talagang gagawa siya ng paraan. Mabura lamang ako sa landas nilang dalawa ni Tisay. Teka lang ho, Mang Fred. Ano pong gagawin niyo? Tanong ko. Nang makita kong may inilabas siyang itim na kandila sa kahon at iba pang mga kagamitan na sa pagkakaalam ko. Tanging ang mga nasa kaliwang gawain lamang ang may ganung kagamitan nun. Tuloy ay nabuo ang hinala at katanungan sa aking isipang, hindi kaya isa ring mangkukulam si Mang Fred? O kaya isang mambabarang? Nang sabihin sa akin ni Mang Fred na mamaya na raw niya ipapaliwanag ang lahat, sa ngayon ay gagamutin niya raw muna ako at kailangang maibalik niya sa mangkukulam ang lahat ng mga ibinabato nitong pamamarusa. Dagdag niya pang wika, nahahanay sa mga angkan ng mambubunaw ang taong sumalbahay sa akin. Ang mga ganong klaseng mangkukulam ay gumagamit umano ng mga engkanto para utusang saktan at guluhin ang taong gusto nilang gawan ng masama sa pagbabalat anyo bilang ahas. Nang sa ganon, oras na lumapit sa albularyo ang taong kinukulam nila para magpagamot, ay aakalain lamang ng albularyong napag-interesan lamang ng engkanto ang taong kinukulam ng mambubunaw. Tanging ang mga batikang manggagamot lamang ang nakakaalam kung paanong kalabanin ng mga ganong klaseng mangkukulam. Sa tanang buhay ko, yun pa lamang ang unang pagkakataong nakarinig ako ng ganong klaseng mangkukulam. Kakaiba sa pandinig. Nakakatakot at kinikilabutan ako. Nang umagang yun ay purong mga pangtigalpo at palipad hangin muna ang mga inusal na orasyon ni Mang Fred papunta sa mangkukulam na gumawa sa akin. Kumbaga, warning pa lamang umano yun. Ginamot niya muna ako. Hindi ko na lamang po iisa-isay ng mga ginawang panggagamot sa akin ni Mang Fred. Basta ang ginawa niya ay may mga pinagsama-sama siyang dahon at dinikdik yon. Nilagyan ng konting langis bago piniga sa sugat ko. Nang mapatakan na ng katas ng dahon ng sugat ko, ay ramdam na ramdam ko ang pagiging agresibo ng mga insekto. Para silang mga kitikiting napatakan ng alkohol. Napangiwi na lamang ako sa sobrang hapdi at sakit nang lumapat na sa balat ko ang katas ng mga halamang dahong pinagpipigan ng albularyo. Maya-maya rin, dahan-dahan niyang inalis sa mga maliliit na insekto sa sugat ko. At sa bawat paghugot ng mga insekto,
ay naramdam ko ang sakit nun. Para akong dahan-dahang binunutan ng balahibo sa binti. Paumanin po sa mga kumakain. Dahil noong matapos ngang alisin ni Mang Fred ang insekto, bahagya akong nangilabot. Gawa ng nagkukumpulan ang mga yon na parabang mga bulating lupang nag-uunahan makaalis sa pinagkukumpulan. Sobrang nakakasuka at nakakapailabot tingnan, Sir Seth. Ang buong akala ko ay sa tagiliran lamang ako nagkaroon ng sugat na pinamumugaran ng mga insekto. Mali pala ako. Gawa ng noong tiningnan ni Mang Fred ang likuran ko, meron din siyang nakita at ayon pa sa kanya, unti-unti na rin yung pinamumugaran ng mga insektong yon. Sobrang nanghina ako sa nakita at parabang panandalian akong nawalan ng balanse. Hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Dahil habang nasa kalagitnaan pa lamang ng paggagamot, nawalan na ako ng malay. Nung magising ako ay malinis na ang lahat ng sugat ko. Magaan na rin ang pakiramdam ko. Nung tanungin ko ang albularyo ay sinabi niya sa akin, ayos ng lahat. Huwag na raw akong mag-alala pa dahil nabaklas na niya ang kulam na ipinalipad hangin sa akin. Hindi na rin umano ako mananaginipan ng ahas na gustong pumatay sa akin noon dahil nahuli niya na ang alagang engkanto na mangkukulam at naikulong niya na. At higit sa lahat, sinumbalik niya sa taong kumulam sa akin ang lahat ng sakit na dumapo. Sa paglipas ng mga araw ay gumaling na ang mga sugat ko. Nabalitaan ko ring nagkasakit ang ina ni Joel at maging ito man ay may sakit rin at nakarating na sa higaan. Mabilis umano ang pagkalat ng mga sugat sa katawan ng ina nito na siyang hindi na naagapan kaagad. Dahilan para bawian ito ng buhay. Nabalitaan ko ring biglang umalis ang pamilya ng karibal ko matapos mawala ang ina ng tahanan nun. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta at wala ring nakakaalam kung babalik pa ba. Nang mabalitaan ko yon, nakahinga ako ng maluwag. Nung dumalaw ako sa bahay ng dalaga, kinamusta ako ng mga magulang ni Tisay. Nalaman daw nila muna sa kapatid ko ang tungkol sa nangyari sa akin. Napawika pa ang ama ng dalagang hindi siya makapaniwalang magagawa ni Joel ang mga bagay na yon. Talagang nilamon na umano ito ng kademonyuhan sa pag-iisip. Sana nga lang raw ay makapag-isip-isip na ng malinaw ang taong yon bago pa mahuli ang lahat. Hindi na lamang ako umimik hanggang sa naramdaman ko na lamang ang marahang pagtapik ng dalaga sa balikat ko. Nakangiti itong tinanong ako kung ano ang iniisip ko at mukhang malalim umano. Dahil sa ayaw ko magsinungaling sa dalaga, inamin ko sa kanya na ang matalik na kaibigan ng tatay ko ay siyang may gawa kung bakit namatay ang ina ni Joel at kung bakit nagkasakit rin ang lalaking yon. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari. Inunahan lang ako. Isa pa, kung hindi ako kaagad nadala ng aking ama sa kaibigan niya at naipagamot, baka nauna pa ako sa ina ng manliligaw niyang humimlay sa sementeryo. Nasa sayo na kung paniwalaan mo ako o hindi. Ang mahalaga na sabi ko sa iyo kung anong totoo at wala akong nililihim. Biglang sumeryoso ang mukha ng dalaga. Tumingin sa akin ng diretsyo. Tuloy ay kinabahan ako at baka ayawan na ako ng dalaga dahil sa ginawa ko noon. May konting pagsisisi tuloy akong nararamdaman kung bakit hindi ko pinigilan ang sarili kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Pero nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang ama ng dalagang nagwikang wala daw akong kasalanan sa nangyari. Na binalik lamang na manggagamot doon sa taong kumulam sa akin ng sakit na ipinaranas sa akin noon. Huwag kong sisihin ang sarili sa mga nangyari dahil biktima lamang ako ng mga taong ayaw malamangan sa buhay. Ngumiti ang dalaga at sinabing tama umano ang kanyang ama. Ilang gabi pa akong nagpabalik-balik sa bahay ng dalaga para ipagpatuloy ang panliligaw. Hindi kalaunan ni napasagot ko ito. Nalaman ko rin mula sa aking amang may lahing mambabarang pala ang kaibigan niya, yung gumamot sa akin.
at pinapaalala umano sa akin ni Mang Fred na mag-iingat palagi.